Ang Pasko'y sumapit, kumapit sa pag-ibig. Pangako niyang hindi mag-iiba. Masdan mo ang liwanag na dala ng tala, pag-asang sa kanya'y nagmumula. Nandito na ang Pasko, nandito na ang Pasko, nagbago man ang panahon, di maitatago. Pagmamahal hanggang ngayon sa ating puso, ikalat mo ang kabutihan ng loob. Yan ang kahulugan ng Pasko. Ang pangalan mo. At pwede bang itaas yung mga kamay na yan? Isang damdamin ay awitan. Ang ngalan mo'y itataas, O Yahweh. Mga kamay, iwagay-way, O Yahweh. Mga paay, nilulundag, O Yahweh. Purihin si Yahweh. Kami ay narito upang magpasalamat sa iyo. Lahat na nagpapasalamat sa ating Panginoon. Maaari ba natin siyang sambahin? Ang naging lakas ng buhay
Ngayon at magdiwang, umaawit buong sanlibutan, pangako ng pagsilang, lahat ay magagalang. Ngayon at magpugay, sa sunggol na tagapagligtas, pangako'y sumisilay, sa pag-asa niyang taglay. Pagmamahal niya ay tunay, at lahat ay nagsangay. Sa kapaskuhan, ang pag-ibig ni Kristo ay naramdaman. Emmanuel, maaari bang isigaw ang kanyang pangalan? Ang liwanag sa kapaskuhan ay hatid ng pag-asang ipinaramdam. Emmanuel, Emmanuel. At pwede mo bang ipalakpak ang mga kamay na yan? Come on, kapatid! Yung pinakamataas sa ating Panginoon. At sabay-sabay nating awitin. Pag-ibig mo ang tanging kahulugan ng puso. Jesus, ikaw ang tanging kailangan ng mundo. Pag-ibig mo ang tanging kahulugan ng puso. Jesus, ika'y kasama sa habang panahon. Hanggang sa regalo sa pwede ba yung pinakamalakas? Pwede ba yung may puso na meron ng tagapagligtas? At ngayon lahat ng nilikha sa kapaskuhan ay pag-ibig ni Kristo ay maramdaman. Emmanuel, Emmanuel. Ang liwanag sa kapaskuhan ay hatid ng pag-asang ipinaramdam. Emmanuel, everybody shout His name, Jesus, 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 Jesus. Come on, make it louder. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah! Maaari ba natin isigaw ang pasasalamat sa ating Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! O Jesus! Maraming salamat, Panginoon! Maraming salamat! Salamat, O Diyos! Maraming salamat, Panginoon! Minsan po, maaari bang ipalakpak yan ng mas mataas? Hallelujah! Hallelujah! Salamat, O Diyos, Ama, sa iyong pagmamahal sa amin. At sabi sa salita ng Panginoon, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. At ngayon, sino po dito ang may bitbit na pasasalamat sa ating Panginoon? Pwede bang itaas ang mga kamay na yan? Maaari bang isambayan? Panginoon, pinupuri ka namin ang Diyos. Tunay nga na ikaw ang rason sa Kapaskuhan, O Diyos. Ibinigay ang iyong buhay para sa amin. Kaya ngayon, Panginoon, hayaan mo, tanggapin mo na kami naman ang mag-alay sa iyo ng pasasalamat, ng pagsamba, ng kapulihan. Minsan na
Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong iyakan, ako ay di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat. Kahit di man ako tapat, pag-ibig mo sa akin ay sapat.
makakita ng aming pagsamba sa iyo. Natunghayan mo ang bawat puso, O Diyos, bawat pasasalamat na aming ibinigay sa iyo. At tunay nga na ikaw ay dakila. Tunay nga na ikaw ay karapat dapat sambahin. O Diyos, salamat sa pagmamahal. Salamat, Panginoon Diyos. Kaya minsan pa, tanggapin mo lahat ng papuri at pasasalamat. Ito lamang ang aming kanti sa iyo, O Diyos. Ang bigyan ng parangal ang iyong pangalan. At ngayon, kami ay handa na para sa iyong salita. Baguhin mo, O Diyos. Ilagay mo sa iyong plano ang buhay namin. Ayaw namin mapalayo sa iyo, Diyos. Kaya sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Maraming salamat, Jesus. Ito ang aming panalangin. Amen. Pangregalo ka na ba sa inaanak mo marami? Naisabit mo na ba ang parol? Sa okasyong ito, di ka na ba magagahol? Sa pagkakataong ito, kami naman ang babati. Sana'y maibigan niyo ang mga kantang maaari. Pahinga na muna at sa madalang sandali. Handa na ang aming tambay gitara at buong barkada. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyo. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyo. Merry Christmas! Merry Christmas! Ethan, come on! Buboy! Buboy! Uy, Buboy! Oh, bakit? Pinamimigay ng sandaan kalaling na yan, ha? Tara, mga aralin tayo dun! Kalaling Nena! Oo! Ayaw ko may aso doon! Okay lang yun. At least magkakasandaan ka. O paano pag kinagat tayo ng aso? Oh. Ayun nga, may sandaan ka na. Tara na! Hays, tara na nga. Boom, tara-tara lang naman kakita Kaya nga, eh. oo, mo to. Kaya. Bilisan mo. Ningil ako mag-zumba. Kuya, magkano to? Yan ma'am, 150 lang po yan. 150. Ang mahal naman. Pwede ba 20 na lang? Alam mo, nakakahiya. Don't you worry. Kuya, 20 pesos na lang. Bibili ako 3. Sige na, Pasko naman. Lugi po, pero sige, okay na po yun. Sige, thank you. Let's go. Hoy! Sino nabunod mo sa monito-monita natin?
Sige, sasabihin ko pero huwag kang maingay ha. Oo, sige, I promise. Hindi ko sasabihin kahit kanino. Tara, lumapit ka rito. Ha? Si Rigor? Sige, ilakas mo pa. Yung marinig na buong Pilipinas ha. Ay, Sorry. sorry. Ang ingay mo naman. Sorry. Ay nako, pambihira, Ethan. Ethan! Uy, ito naman oh. Tingin ka nga sa akin. Teka, urong tayo ng konti dito. Yan, urong tayo ng konti. Tingin ka nga sa akin, patingin nga ng mukha mo. Alam mo, kanina ka pa malungkot. Hindi naman kita sinasabihan ng ganito nang wala lang eh. Smile ka naman dyan, smile. You know, okay. Tingnan mo ako mabuti. Ang pogi na leader mo, no? Oh. Dahil pera biro, Ethan. Alam mo, sa C2S group natin, sila nasa ministry na ngayon. Nagmi-ministry. Yung isa, singer. Yung isa, drummer. Yung isa, nasa Youth Empowered. O next year, meron po kaming YE conference. Sama po yung mga kabataan dyan, ha? Go kayo next year. And sana ikaw rin. Alam mo, Ethan, napakaganda ng boses mo. Napakaganda. Narinig ka namin sa video ko, okay yung boses mo. Baka this time, pwede mo nang ipagamit sa Lord yan. Yan naman eh. Ilang beses mo na sinabi sa akin yan? Hindi ako magsasawa. Ay nako. O, ano lang naman lagi kong sinasagot? O ano? Ayoko pa. Eto na naman tayo, pambira. Sa susunod na lang yan. Di pa kasi kaya ng time ko yan. O ano naman dahilan mo ngayon? Oh, busy ako sa school, Oh. busy ako sa bahay, Oh. busy ako magtupad, at Oh. sa marami pang dahilan tulad ng... Tulad ng? Tulad niya. Pambira. Tulad niya. Yo, ang ganda nun yo. Ang tulad niya. Siya. Hoy, napahama ka na dyan last time, ha? This time hindi na. Pambira. Uy, Ethan! Hi, miss. Ako nga pala si Ethan. Meron ka na bang akap? Oo, kasi wala pa eh, pero ngayon mukhang meron na. Pambira ka talaga, Ethan. Ay, nako. Meron akong kwento, isang love story na nangyari sa kanto. Habang ako'y papunta sa aking trabaho, at may tumatakbo at bigla na lang kaming dalawa'y nagkabunggo. Ako'y nagtataka sa aking nadarama nang makita siya'y kumislap aking mata. Kahit ligaw tingin, sana ay iyong mapansin ang makumpleto ko ang love story ko. Ay, naku po. Agoy. Agoy tayo dyan. Anong love story, love story? Ako nga wala pang love life. Ikaw lumalove story ka. Pambihira talaga itong lalaki nito. Ano ba, Ethan? Oh, ano naman yung ginagawa natin ngayon? Mapapahama ka dyan. Yan, nakailang sabi na ako sa'yo, di ba? Oh. Maraming dahilan. Bakit di mo na ako sasali sa mga ganyan? Ano, isa to sa dahilan? Ayun na nga. Pambihira talaga. O sige na, una na ako. Susunduin ko pang aakap sa akin ngayong Pasko. Ibang akap naman kasi yan. Pambihira ka Bye! talaga. Oy, may C2S tayo mamaya, ah. Huwag kang mawawala. Mamaya pa yan. Miss! Huwag ka na magtupad. Ako nang bahala sa akap mo. Ay, naku, pambihira talaga to. Ito talagang lalaki na to. Lahat na lang ata nung nakikita niya mga babae, nai-inlove siya. Pambihira, Ethan. Tandaan mo, maraming dahilan para humindi ka ngayon at hindi mo piliing maglingkod. Pero Ethan, mas maraming dahilan para ipasulit natin yung buhay natin sa Kanya. Pambihira. Kailan ka kaya matatauhan? Di ko inakala darating din sa akin nung ako'y nanalangin kay Bathala. Di naubusan ng bakit. Bakit umalis nang walang sabi? Bakit di ka lumaban kahit konti? Bakit di maitama ang tadhana? At nakita ko siya sa tagpuan ng iba.
may kinang sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan sinubukan niyang lumisan at tumigil ang mundo. Nung siya ay turo mo, siya ang pinili mo. Hindi ba't sabi mo di mo siya iiwan? Hindi ba babayaan na muli mawala? Hindi ba't sabi mo sabay tayong maglilingkod? Bakit bigla ka na lang nariyan? Ang daming dahilan, ang daming dahilan, oh, ang daming dahilan, ang daming dahilan. Ayoko pa eh. Busy pa ako. May iba akong priorities. Sa susunod na lang. Di pa kain ang time ko. Busy pa ako. Sabi kong ayoko pa eh. Busy pa ako. Sabi kong ayoko pa eh. May iba akong priorities. Busy pa ako. Sa susunod na lang. May iba akong priorities. Di pa kain ang time ko. Sa susunod na lang. Busy pa ako. Di pa kain ang time ko. Sabi kong ayoko pa eh. Busy pa ako. Busy pa ako. Sabi kong ayoko pa eh. Dito na kami. Dami naman nating bisita ngayon. Dito na kami. Uy, nakikita ko ba? Ilang araw na hindi yung Nakikita nakalabas. niyo bang nakikita ko? Hindi daw sa inyo. Ay, sa inyo Uy, pa. nandito pa na sa inita, no? Yan na ba yun? Grabe naman. Hello. Sabi niya, Ha? sa susunod na lang daw. At sino naman ay sabi sa'yo, may susunod ka pa? Sabi niya, tsaka na, pag may time na raw siya. Eh, paano kung Wala na. wala na? Eto pa, sabi niya, Busy pa siya. Busy? Busy ka? Maghapon na hininga! Diba? Wala to, guys. Di niya raw priority. Sure. Dahil ang buhay mo ang priority namin. Ayan, wala nang nasa yan. Kawawa siya. Susunod na lang daw siya magliling ko. Wala to, guys. Kawawa naman. Sino ngayon ang nalulugmok? sino pa ba? Sa susunod na lang daw niya itatry. Eh, paano ngayon yan? Wala nang time. Wala nang time.
Sa susunod na lang daw siya tutugon. Sa susunod na lang daw siya tutugon! Ang kaso mukhang di na aabot ito. Yung itsura niya, no? Wala nang kasunod ang buhay mo. Hanggang dito na lang, walang yolo. Paano ka magsuserve kung you're going to die? Ayoko ba? Kawawa ka! Wala na! Hindi mo na yan magagawa! Kasi mamamatay ka na! Ay, wala to guys! Panginoon! Isa pang pagkakataon! Alam ko, maraming beses kitang hindi pinili. Inuna ang sarili. Alam ko, maling-mali ako. Pero sa pagkakataong ito, Panginoon, ipapasulit ko, aayusin ko, at ibibigay sa iyo ang buhay ko. Panginoon, isa pa! Panginoon, isa pa. Panginoon, isa pa. Ethan! 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 Tumingin sa akin mabuti. Hindi pa dito magtatapos yung buhay mo. Tandaan mo to. Masyado kang mahal ng Panginoon. Masyado kang mahal ng Panginoon. Tandaan mo yan. Yeah, sorry ha. Okay na yun. Okay na yun. Okay na yun. Masyado kang mahal ng Panginoon. Tandaan mo yan. Dugo ang binigay ng Panginoon para iligtas tayong lahat. Tandaan mo. Baka sa pagkakataon na ito, pwede mo na ipagamit yung buhay mo. Kasi hindi para maging kabayaran. Hindi para maging suhol sa Panginoon Diyos. Kasi Ethan, sa dinami-dami ng binigay ng Panginoon sa buhay ko, sa buhay mo, kaya tumayo ka dyan. Tumayo ka dyan. Tumayo ka dyan. This time, Ethan, baka pwede mong ipasulit yung buhay mo sa Kanya. Nang sa gayon, makabawi man lang tayo sa Kanya. Okay na yun. Okay na yun. Sorry ha. Okay na yun. Okay na yun. Nilalapit sa iyo ang aking puso, dinggin ng bawat panalangin. Ang pagtibok nito ngayon ay pagsamba, maglilingkod ako habang may hininga. Panginoon, ikaw ang nais ko. Panginoon, gamitin mo ang ipasulit ang buhay ko, masulit sa kalwalhatian mo, Panginoon.
nasasayangin ang ipasulit ang buhay ko, masulit sa kalwalhatian mo, Panginoon. Papupurihan ka, hindi nasasayangin. Jesus, mahal kita. Jesus, mahal kita. Sabi nila, you only live once. Totoo naman, isang beses ka lang mabubuhay, kaya dapat sulitin, gawin ang gustong gawin. Ginawa ko naman pero sa paraang gusto ko. Sinulit ko sa mundo. Inuna ang mga bagay na para sa akin ay masaya ako, pero di pala ganun. Mali pala ako. Itong buhay ko ay di pala para sa mundo, kundi para sa isang nagbigay ng buhay niya at iniligtas ako. Siya pala ang dapat sumulit, hindi ang tao, hindi ang mundo. Maikli lang ang buhay. Huwag na tayong umabot sa puntong huli na bago tayo magdesisyon. Kapag may pagkakataon, gawin mo na. Umuo ka na. Sumunod ka na. Marami tayong dahilan para humindi. Pero mas maraming dahilan para magpatuloy at manatili. Hindi madali, pero kung siya lang din pala ang susulit, hindi ka lugi, kapatid. Iba ang buhay pag nakakilala ka, pero mas higit na iba ang buhay kapag naglingkod ka. Ako, dito na ako. Ito na ang buhay ko. Ang maglingkod sa Panginoon at ipagamit ang talento ko. Ito yung di ko na ipagpapalit sa kahit ano. Patuloy na pipiliin, tatayuan, at ilalaban. Kaya ano, tara, ipasulit. Pwede ba nating palakpakan sila ng pinakamasulit na palakpak? Yung buhay nila na pinasulit sa Panginoon. Yan. So magandang hapon po sa ating lahat. Pwede bang pakibati po yung katabi nyo ng isang maligayang Pasko? Yan. So, ito po yung season na September pa lang, masayang-masaya na tayo. Di ba po? So, pwede po ba ngayong umaga na to, can we all bow down and respect the presence of God that is here today? Lord, kami po ay nagpapasalamat sa maghapon na to, na tunay nga po nandito ka. Tunay nga po, Panginoon, ang presensya mo ay ramdam sa lugar na ito. Lord, andito yung mga puso, andito yung isip, yung buhay na pwede mong baguhin. Open ito ngayon, Panginoon, at ready pong tumanggap ng iyong salita. Kaya Lord, sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan sa mangyayari sa hapon na ito kasi you deserve it, God. We just want to thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpak nga po ng malakas kay Lord. Woo! Alam niyo po, yung season po na to, dito po yan nagsimula. Yan. Dito po nagsimula sa isang sabsaban. So sa panahon po na to na lagi nating sineselebrate every September pa lang, di ba? Pero ngayon po ay 3 days na lang or I think 2 days para po darating na po yung Christmas na masaya po tayong magsalo-salo sa Christmas party, sa buong pamilya, barkada, sa churchmate at kung saan pa man sa trabaho. Pero dito po yan nagsimula sa sabsaban. Ano po ba meron dyan? Meron pong ipinanganak 2,000 years ago, ipinanganak po dyan na ibinagay ng kanyang bugtong, yung kanyang ama, ang kanyang bugtong na anak para sa iyo at para sa akin.
So dito po nagsimula ang kwento po ni Jesus, kaya every December sineselebrate po natin, hindi lang po sa regalo ng ninong, ng ninang, ng mga pagkain, pero ito po yung pinaka-essence, bakit po tayo magsasaya. So ngayon po, meron pang mas masayang ereregalo natin sa Panginoon, mas makabuluhan ng ating buhay na ibibigay po natin sa Kanya at mapapasaya po natin yung reason of this season, si Jesus po. So dito po nagsimula, pero this is 2,000 years ago, ito po siya nagtapos. Nagtapos po ang buhay ni Jesus doon po sa cross ng Kalbaryo. Ito po ang plano ng Kanyang buhay. Bakit? Kasi ililigtas tayo sa kapahamakan. Ililigtas tayo sa totoong kabayaran ng kasalanan, ang impyerno. Totoo po na merong impyerno. Totoo po na merong buhay na walang hanggan. Dahil po kay Jesus, kapag tinanggap po natin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi na po natin mararanasan ang pait ng impyerno. Ito po ang buhay ni Jesus. Kaya ito po dapat ang ise-celebrate po natin every year in this season. Na kaya po pala tayo nagpa-party, nagsasaya, kasi meron ka ng buhay na walang hanggan. Pwede mo bang palakpakan ang Diyos na nagbigay sa iyo niyan as we believe it? Pinaniniwalaan po natin yan that after life here on earth, meron pong totoong eternal life na ibinigay po ni Jesus. Dahil sa kanyang ginawa doon sa cross, binayaran ang kasalanan mo para magkaroon po tayo ng buhay ng walang hanggan. And yung story po ni Jesus, it doesn't end on the cross. Namatay siya, nabuhay po siya pagkatapos po ng 3 araw. At meron po siyang tagubilin. Hindi po nagtatapos ang buhay ni Jesus doon po sa cross ng Kalbaryo. Nabuhay siya at may gusto po siyang ipagawa pa. Sa kanya pong disciples, sabi niya, pinakalas na kanyang lambing ng kanyang utos, go and preach the gospel. Go at ipahayag mo ang good news. Go, punta kayo to the ends of the world. Sabihin nyo na meron ng kaligtasan. Sabihin nyo na merong isang Diyos na nagkatawang tao na namatay dito sa cross na buhay muli para sa lahat ng gustong maniwala sa Kanya. Hindi na pupunta sa kapahamakan. Ito yung lambing ng Diyos. Ito yung lambing ni Jesus sa ginawa niya. Sineselebrate natin ang Christmas sa pagkapanganak ni Jesus. But ito po yung nag-end po ang life ni Jesus dito sa earth at nabuhay siya muli at meron siyang lambing. So in return, nakita po natin yung theater dito kanina. Ano po kaya para sa atin ang buhay po natin? Para saan po yan? Kung may ipapakilala po ako sa inyo, alam ko po kilalang-kilala nyo na ito, some of you, sa mga hindi po kilala, ito po ay si Billy Graham. Si Billy Graham po, ang buhay niya, masasabi ko na sulit ni Lord. At sana po, isa sa atin, bawat isa sa atin, ito rin ang magiging pangarap. Kung titingnan po natin, Billy Graham, ipinanganak po siya ng 1918, namatay po siya ng 2018. Meron po siyang almost 100 years. Hindi niya po narating yung kanyang birthday para mag 100 years po siya ng 2018. Pero bumalik na po siya sa Panginoon. Pero ang kwento ng kanyang buhay, hindi po sa pagkapanganak, hindi po sa petsa na yan, hindi po sa number na yan, kung hindi dito sa dash po na to. Yan ang kwento ng kanyang buhay. So ang tanong po, yung halaga po ng dash na yan, bawat sementeryo po, bawat lapida, may isa-isa po tayong ganyan. Kailan ka ipinanganak, dash, at kailan ka mamamatay, naka-record po yan. Pero yung dash na yan, ang tanong, paano nasulit ang buhay ni Billy Graham? Sa dash po na yan, paano niya naisabuhay, ano ang ginawa niya? Doon sa utos ni Lord, alam niyo po ba,
Nakapag-preach lang naman po siya ng maraming countries. Naikot niya po yan, napuntahan niya po yan, at shinare niya, hello, may kaligtasan. Sinabi niya sa maraming tao. Sinabi niya sa maraming nakikinig sa kanyang preaching. And it's almost 215 attendance lang po ito sa kanyang mga ang tawag doon sa kanyang mga outreach, mga evangelist work. 215 million people. Ganon po ang na-record na tumanggap at naglingkod at mga nagpapasulit ng kanilang buhay because of this man. Grabe no, masasabi ni Lord, sulit. Sulit ang kanyang buhay. Marami siyang naiakay. At sa kanyang buhay po, meron pa siyang books, meron siyang sa TV, meron po siyang radio stations. Marami pong nakapakinig. At yung nakapakinig, nag-share. And it's almost billions of people ang nakarinig ng salita ng good news because of this man. Kaya alam niyo, ang sarap din pangarapin. Ano ang kwento ng dash mo? Ipapasulit mo ba yan? Meron po isang mga missionary, a group of missionaries po, from America, pupunta po sila, gusto nilang ipasulit ang kanilang buhay. The American countries po, sila yung unang missionaries na umiikot sa buong mundo. At ang gusto po nilang puntahan itong mga missionary na to ay mga Indian. Yung Indian nation. Na ito po sila ay alam po natin ang mga lokal sa India, ang mga primitive people, ay talagang kumakain ng tao. Pinupugutan po nila ang tao at cannibal, kumakain sila. But these people, ipapasulit nila, pupuntahan nila yung lugar na yon at sasabihin nila, may Diyos, may nagligtas sa inyo. Gaano kahirap yon? Sobrang hirap. Kasi itong mga tao na to hindi makakaintindi, ayaw tanggapin, at marami po sa kanilang nakain, napatay. Ganun po ang sitwasyon po na yan. Pero meron po dito, sa lokal po nila, meron pong isang pamilya, sa hirap pong mag-convert, sa hirap pong mag-share kay Jesus sa lugar na yon, meron pong isang pamilya. Sa dami po nilang nasharean, may bunga. May bunga pa rin pala. Meron din palang nakinig. Na akala mo minsan, pag share mo, walang use yun. But the word of the Lord is potent. Meron po yung sagana po yan. May power po yan na mamumunga at magbunga. So ito po, may pamilya po siya. At itong pamilya po na to, nagalit po yung kapitan kanina na sabi niya, kunin niyo yon, yung pamilya na yon, meron siyang 2 anak, isang asawa. Sabi ng kapitan, i-deny mo ba si Jesus? Tatalikuran mo ba si Jesus? Ikakatwa mo ba si Jesus? Or papatayin ko yung 2 mong anak? Sa harap-harapan niya, sabi niya sa tribo niya, I have decided to follow Jesus. Walang kabog-abog, pinatay sa harap niya yung kanyang 2 anak. Sabi ng kapitan, matigas ka, sino ba yan? Ipinagmamalaki mo, i-deny mo na yan, asawa mo naman ang papatayin ko. I have decided to follow Jesus, had no turning back. Grabe po yung kanyang desisyon sa kanyang buhay. Tatay, tinayuan niya yung kanyang pamilya. Sa harapan niya, pinatay yung kanyang asawa. Gaano po ka-painful yun? At pinakalas, sabi niya, yung buhay mo, bibigyan ko ng pagkakataon, gusto mong mabuhay. Ikatwa mo yung Diyos, yung Jesus na nakilala mo, na ginawa mo ng Diyos ngayon. Sabi niya, no turning back, no turning back. I have decided. Right there and then, pinatay po siya sa harapan. Ang tanong, nasayang ba ang buhay nila? Nung kumilala sila sa Panginoon, nawala, nasayang ba? Alam niyo po, tragic man ang nangyari, but this captain, itong kapitan po na to, sabi niya, ano ba ang meron sa pamilya na yun, na kahit anong ginawa sa kanilang buhay,
Hindi nila kinatwa. Sino ba yung tao na yon na namatay 2,000 years ago? Na ganun ang kanilang pananampalataya. Isinilang sa malayo nilang lugar. Grabe po. And then sabi po nung chieftain na to, kung ito po ang kanilang pananampalataya, there must be some remarkable power behind. Matindi yung kanilang pananampalataya. May power ang pamilya na to, yung kanilang pananampalataya. And I too want to taste that faith. Alam niyo po na kumilala kay Jesus ang buong tribo. Dahil kinilala po ng kapitan na yon ang Diyos na pinaglilingkuran. Nasayang ba ang buhay? Kaya po nabuo po itong song na to, I have decided to follow Jesus. Kung familiar po kayo, ito po yung song sa mga luma na common po itong song na to. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Kaya mo rin bang desisyonan yan sa buhay mo? Kaya mo rin bang tatayuan na si Jesus ang kikilalanin kong Diyos at ng buo naming pamilya at hindi ko natatalikuran, hindi ko ipagpapalit sa kung anuman merong offer ang mundo, sa anuman meron silang i-offer na temptation, sa anumang hirap ng buhay, sa anumang hirap ng sitwasyon mo. Sana hindi mo ipagpapalit yung paglilingkod mo sa Panginoon. Gaano man kahirap, gaano man hindi ka nais-nais ang sitwasyon natin, dumadaan talaga ang tao sa ganyan. Pero sana huwag kang bumitiw sa pananampalataya mo sa Panginoon. Sana yakapin mo pa ang paglilingkod sa Panginoon. No turning back. Kaya ang tanong, para saan niyang natitirang buhay mo? Bago po magtapos ang taon, pwede mo bang tanungin yung sarili mo, just a minute of it? Para saan pa yung mga huling ihihinga ng katawan na to? Kanino ko ipapasulit? Kanino ko ipaglilingkod? Kanino ko to bubunuin? Kanino ko to isasayang ko lang ba? Pipiliin ko pa rin ba yung alam mong hindi tama? Tatalikuran mo pa rin pag sinabing, tara church, saka na. Tara maglingkod, saka na. Tayuan na po natin. Let's decide. There's no turning back. Move forward. Para saan niyang natitirang buhay mo? Alam niyo po, lahat tayo, kung makikita niyo po dyan, kabaong. Once in my life, nangarap po ako, sabi ko, sana marami akong nabahaginan, sana marami akong matouch na people, sana marami pong may use ang buhay ko para pag humiga na ako rito, may maraming magsasabing, lalapit, dudungaw, sasabihin sa akin, salamat sa buhay mo. Salamat dahil ginamit ng Diyos ang buhay mo, naayos ang buhay ko at magpapatuloy ako. Sana may dudungaw sa akin ganyan. Yung po pala pangarap ko dati sa paglilingkod ko sa Panginoon. Pero inaayos po pala ni Lord. Kasi hindi ko pala maririnig yung tribute. Lahat ng magagandang sasabihin, hindi ko rin pala maririnig. Pero anong meron pala kay Lord? It's beyond death. It's beyond your death. Na lahat ng pinagod mo na paglilingkod dito sa mundo, na lahat ng naabot mong kaluluwa, na lahat ng pawis mo, lahat ng effort mo na ibinigay mo sa Panginoon, may sasalubong sa iyo sa langit. It's beyond death. Life doesn't end dito sa mundo. There is eternal death. There is eternal life. At ang offer ng Diyos, eternal life. And we want that.
Kaya ngayon, kung pupunta tayo sa langit, sasalubungin ka ni Lord. Anong gusto mong bati sa'yo ni Lord? Anong gusto mong pa-welcome sa'yo ni Lord? Sana, ito ang pangarap ng maraming naglilingkod sa Panginoon. Maging pangarapin din po sana ng bawat isang nakarinig na paghaharap tayo sa Diyos, yayakapin ka ni Lord. Well done, good and faithful servant. Sana po sa buhay mo, nanaisin mo rin to. Para saan itong buhay ko? Sana ipapasulit ko na to sa Panginoon. Marami ding katulad ko na maaabot. Marami ding walang pag-asa na pwede pang maabot through your life. Kaya yayakapin ka ni Lord, sasabihin sa'yo ni Lord, welcome, good and faithful servant. At hindi lang si Lord, yung palang pangarap ko na dudungaw sa akin pagdating sa langit, tatapik pala sa'yo yun. Salamat dahil sa'yo nandito ako sa langit. Isn't it good? Di ba? Pag ipasulit mo kay Lord, walang tapon, walang sayang, ikaw pa ang magbe-benefit. Amen to that? Kaya ngayong umaga, sa paanong paraan gusto mong maisulit yung buhay mo? Do you have talents? Do you have the skills? Kailan mo gusto ibigay yon? Hanggang doon ba sa pinakahuling hininga? Gusto mo ba yon yung Lord sa kana, pero dito yung sa pinakahuling hininga? Lord, sana may chance pa. Pero buti yung isang pitik na lang, binigyan siya ng chance. Yung pinakita po namin dito kanina na theater, it's a life story. Nung pandemic, nawalan po siya ng hininga. Hindi siya makahinga. Pero yung buhay niya, matagal na siyang sinasabi, ipaglingkod mo na yan kay Lord, ipasulit mo na yan. Marami pa rin siyang focus sa buhay. Hanggang sa hindi siya makahinga, doon niya na-realize, sinasabi niya, Lord, pwede bang may chance? What if end mo na yan? What if katulad kanina, hindi ka nabigyan? Kailan mo gustong ipasulit yung skills mo? Yung hindi mo na kaya? Or kung nasa takip sili man tayo, o kung meron man tayong karamdaman, ano pang pwede mong ibigay sa Panginoon? Masulit ni Lord yung natitirang hininga. Bago po mag-end yung taon, pwede nating isipin, sa taong 2024, nasulit pa ni Lord ang buhay ko? Napaglingkuran ko ba siya? Nabigyan ko ba siya ng ngiti? Ninanais ko ba si Lord sa buhay ko? Or itinatapon ko ang buhay ko? Or pinapabayaan ko lang yung buhay ko, just go with the flow, walang YOLO. Kailangan po nating lumapit sa Panginoon. Ilapit yung kaibigan, yung pamilya, yung buhay mo sa Panginoon. Sa 2025, may chance pa, malakas ka pa. Kaya mo bang bigyan ng ngiti yung sineselebrate natin ngayon? Yung ngiti na, yung bilin niya na yung buhay mo, ipapagamit sa Kanya para i-share siya na dumating si Jesus, iligtas tayo. I-share yung kwento ni Jesus sa iba. Yun po yung heart ng church na ito. And we want all of you to be part of it. We want all of you na lalapit doon kay Jesus, yayakapin sa langit. Well done and good servant, faithful servant. Maging yung mga nakakilala sa Panginoon, lalapit sa iyo, salamat. Sa mga nagnanais po na yan, this song ipasulit ay composition po ng team. And the Lord bless it. The Lord anoint it. Pwede natin itong i-worship sa Panginoon. At kung ikaw gusto mo nang ipasulit sa kay Lord ang buhay mo kahit maraming time na wasted, still may hininga pa, come here in front. Pwede mong ipasulit yan. Come on, church. Just give and worship to God. Kung may chance kang ibigay yung best, ngayon yun. Now is the day. Sa iyo ang aking puso, dinggin ng bawat panalangin.
ipasulit. Come on, worship. Ang buhay Pwede ba natin isabayan sa Panginoon? Pwede ba yung ibulong sa Panginoon? sa kalwalhatian mo, Panginoon. Papupurihan ka, hindi nasasayangin. Ang ipasulit. Sabihin mo sa Panginoon. Ang buhay ko Sa'yo lang masulit. Sa'yo ang buhay ko. Sa kalwalhatian mo, Para sa'yo, para sa'yo. Panginoon. Papupurihan ka, hindi nasasayangin. Jesus, mahal kita. Hindi nasasayangin. Jesus, mahal kita. Sa'yo lang. Sa'yo lang. Sasambahin, mamahalin, Sabihin mo kay Lord yan. Pwede mo bang sabihin yan sa Panginoon? sa anumang pagkakataon. Sasambahin, mamahalin, Pwede mo bang sabihin yan kay Lord? mananatili sa anumang pagkakataon. Sasambahin, mananatili sa anumang pagkakataon. Sasambahin, mananatili sa anumang ang ipasulit ang buhay ko, masulit sa kalwalhatian mo, Panginoon. Papupurihan ka, Pwede mo bang isigaw yan sa Panginoon? Sabihin mo sa puso ni Lord. Sabihin mo. ang buhay ko, masulit sa kalwalhatian mo, Panginoon. Papupurihan ka, hindi nasasayangin. Ang ipasulit Ibulong mo sa puso ni ang Lord. buhay ko, Yes, Lord. masulit Hanggang sa huling hininga. sa kalwalhatian mo, Hanggang sa huling hininga. Panginoon. Papupurihan ka, hindi nasasayangin. Jesus, mahal kita. Can you lift up those hands to God? Sa gustong ipasulit ang buhay, Lord. Maybe darating man yung pagkakataon na maraming temptasyon, maraming emosyon, maraming hadlang, maraming over ang kaaway. Sana tatakan mo kami, Panginoon, nang ipasulit
na to, Panginoon. I-remind mo kami na kailangan pala naming isulit at mananatili sa iyo. Lord, we thank you for your word. Bibit-bitin namin habang may hininga. Ano man ang tatakboy namin ngayong taon, ngayong linggo, sa pagse-celebrate sa iyo, mas meaningful kasi may buhay kaming ipinasulit sa iyo. Wherever we go, Lord, bless us, Father God. Can we lift up those worship to God? Can we lift up our worship to God? Lord, yung aming hanap buhay, kung ano man ang meron sa aming mga kamay, ipasulit namin sa iyo, Panginoon. Yung aming offering, yung aming tithes, we're gonna give this to you, Lord God. Ipasulit mo. Sulitin mo na marami pa kaming souls, marami pang kaibigan na madala sa iyo. And we just want to thank you, Lord, to you be all the glory and honor. In Jesus' name we pray, amen and amen. God bless you, and Merry Christmas! Kumapit sa pag-ibig, pangako niyang hindi mag-iiba. Masdan mo ang liwanag na dala ng tala, pag-asang sa kanya'y nagmumula. Nandito na ang Pasko, nandito na ang Pasko, nagbago man ang panahon, di maitatago. Pagmamahal hanggang ngayon sa ating puso, ikalat mo ang kabutihan